pag-usapan natin dahil eto si Lebiste ay sinabi niya na indirectly, parang kinupit yung pera para sa Batangas. Kasi namigay ng 200,000. Nangako si Bongbong ng mamimigay ng 200,000 dyan sa mga barangay, lahat ng barangay sa Batangas. Kaya lang merong 84. Saan napunta? Bakit hindi nabigyan yung 84 na barangay? At ang sabi ni Lebiste, ito raw si Vilma Santos ay nagtatampo doon sa 84 na barangay. Ang tanong, totoo ba o hindi? Kayo ang tanungin ko, totoo po ba o hindi? Pero bago nyo po sagutin, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ni Coach Oli News. Okay? Tuloy po tayo. Nahihili lang si Batangas Congressman Leandro Leviste. Yan ang buwelta ni Executive Secretary Ralph Recto sa aligasyon ng kongresista na may mga barangay sa baluarte ni Recto ang hindi nabigyan ng ayuda. Nagtungo si Recto kasama si Pangulong Bongbong Marcos sa Batangas noong April 24 para mamahagi ng tigda 200,000 piso kada barangay. Dagdag ni Recto, pamumulitika ang dahilan kung bakit may 84 barangays ang hindi nakasama sa payout. Ayon sa Malacanang, hindi raw talaga agad-agad na mai-release ang ayuda sa mga barangay na hindi kumpleto ang dokumento dahil mafa-flag ng Commission on Audit ang gobyerno kung gagawin ito. Walang pinangalanan ng palasyo, pero pahayag nito. So, yung mga barangays na hindi nakapagsumite, hindi pinagsumite, pinilit na wag magsumite ng dokumento, huwag po sila mawala ng pag-asa. Dahil ang sabi ng Pangulo, bawat bayan makikinabang, bawat barangay makikinabang, walang pinipiling kulay dito. Lahat po kayo ay bibigyan ng ayuda. Yun. Teka na, okay. So, aabangan natin yan. Kasi ang issue dito, hindi daw agad mabibigyan lahat. Kasi yung iba hindi nakapagsumite kung ano man yung pinagsusumite. Pero anyway, ang tanong, una, bakit yung mga kung saan na ang hindi nabigyan kung saan yung barangay na nagtatampo si Vilma Santos? Bakit hindi rin nabigyan yung barangay ni Lebiste? In short, parang ganito lang yan eh. Sasabihin nyo, namumuliti ka sila Lebiste. Okay, parang ganun eh. Pero sinasabi ni Lebiste, kayo ang namumuliti ka. Ang tanong, bakit ang tila ang nabigyan ay yung mga kakampi? Yung mga hindi nabigyan, tila yung mga kung kanino nagtatampo si Vilma Santos. Simple, di ba? Nagkataon. Tapos ibabato kay Lebiste na siya daw ang namumuliti ka dahil tatakbo. I don't know. Kung tatakbo siya, gobernor, kung ako, sa totoo lang, ayoko siya tumakbong gobernor, gusto ko siya mag-senador. But anyway, choice niya. Kung gusto niya tumakbong gobernador, hindi po yun ang issue. Ang issue, bakit yung mga kakampi ang nabigyan? Tila yung mga kampi, di umano ang nabigyan ng 200,000. But maganda, nangako nga si Claire, bibigyan lahat. Mabibigyan lahat. Susubaybayan natin yan. Aaraw-arawin natin yan. Dahil pag hindi yan nabigyan at pinatatagal nyo ng pinatatagal, patatagalin din namin ng banat. Kasi ibig sabihin, pati pera ng taong bayan, ginagamit nyo sa pumulitika. Yung kakampi ninyong barangay, andun ang nabibigyan. Yan ang nagiging style. Diba? Kaya nga, maraming distrito, maraming syudad, ang humihimod ng puwet ni Bongbong Marcos. Bakit? Dahil pagka hindi ka hihimod ng puwet ni Bongbong Marcos, hindi ka magkakaroon. Tama po ba yun? Himuran na po ba ng puwet ang issue rito? Di ba? So, I hope hindi ganun. So, tingnan natin. Malalaman natin. At definitely, malalaman natin yan kay Lebiste. Okay? Tuloy po tayo. Ayuda.
Sa panayam kay Fernando Rocafort, presidente ng Batangas Association of Barangay Council, sa Agenda Weekend, itinanggi nito ang claim ni Leviste na tampo si Governor Vilma Santos Recto kaya hindi kasama ang ilang barangay sa ayuda distribution. Kita ko may hugot po siya. Siguro tingin ko, politika po ang ginagawa niya. May ambition po siya siguro na siya ay maging gobernador. Ang akin namang dapat nakikita po dyan, dapat makapagtulungan kasi kami mga Batanggenyo naman, dapat maganda ang samahan. Hindi, nakikipagtulungan nga eh. Nilalaban nga niya yung 84. Isipin mo, kung hindi nagsalita si Leviste, sa tingin nyo mabibigyan pa yung 84 na barangay? Although hindi pa nabibigyan ha. Kasi sir, ang dapat tinatanong ninyo, totoo ba yung sinasabi ni Leviste? Yun ang pag-usapan natin eh, na may 84 na barangay hindi nabigyan. Kung nagsisinungaling si Leviste, babanatan ko, sabihin nyo lang sa akin. Kontakin nyo ako, babanatan ko bukas si Leviste. Simple, di ba? Oh. Ngayon, kung totoo sinasabi niya, which I believe, dahil parang inaamin ni Claire na lahat mabibigyan pero hindi pa lahat nabigyan. So, assume, tama yung sinasabi ni Leviste. O di dapat banatan si Recto. Ay si Vilma. Tama po ba o tamang-tama? Wag na kung gusto niya tumakbong gobernador o hindi. Ang tanong, nabigyan ba yung 84 na barangay o hindi? Bukod sa nagugulo, mensahe ni Recto sa batang kongresista, namumulitika lang si Leviste. Para sa agenda, Ivy Tapos sasabihin na naman, si Cocholi na, nabayaran. Wala po. Wala pong binibigay itong ano na ito. Ha? Wala pong binibigay to si Leviste kahit 5. Ni pangkape. Na-interview namin ni pangkape. Hindi po ako nakaantay ng pangkape ha. Ang ibig ko lang sabihin, kahit ganun, walang nabibigay. Kahit isaw nga sa labas, wala. Doon lang tayo sa tama. Diba? Simple lang eh. Reyes, Billionaire News Channel. Pumalag naman si Batangas Congressman Leandro Leviste sa pahayag ni ABC President Fernando Rocafort. Ayon kasi kay Rocafort, si Leviste talaga ang may pakana kung bakit di naambunan ng ayuda ang kanyang distrito. Pero giit ni Leviste, talaga raw may tampo si Governor Vilma Santos, kaya di sila nabigyan ng tulong. Dagdag niya, hindi pa rin nakakarating sa kanila ang 200,000 pesos na ayuda mula sa Malacanang. Pangamba pa ni Leviste, baka ganito rin daw ang kalakaran sa ibang distrito ng Batangas. Di ba? Nakita nyo na? Kung nagawa ito sa Batangas, na alam naman nila na nandiyan si Leviste, na nag-iingay na sa media, tama siya eh. Kung nagawa sa Batangas yan, nangyayari din yan sa iba. Kaya nga maraming mayor, congressman, humihimod na sa puwet ni Bongbong Marcos. Nang sa ganun, ay maambunan sila. Naiintindihan ko rin naman yung gusto nilang tulungan yung kanilang syudad. Diba? Pero hindi ganun, hindi tama yun eh. Diba? Ganyan din nangyayari sa mga congressman eh. Walang budget pagka hindi walang bonus pagka hindi sang-ayon sa hindi pumirma sa impeachment ni VP Sara, di ba? Tama ba? Ano mangyayari sa Pilipinas kung ganyan tayo ng ganyan? Nako. Next po. Ito, maganda tong interview ni Anthony Taberna, 2x2. Bigyan natin ng sana wag tayong i-copyright, pero bigyan natin ng komentaryo ito dahil nabubuking na, nabubuking na itong mga banat ng gobyerno sa isa pang kalaban. Hindi natin masabing kalaban pero isang hindi mahawakan ng liig ng gobyernong ito, kaya binabanatan. Tingnan po natin yan. Magandang morning, si Katunying po at saka si Ka Jerry.
Magandang morning ka, Jerry. Magandang morning ka, Tuning. At magandang umaga ulit sa ating mga tagapakinig. Opo. Morning po. Ano pong update dun sa bail petition ni Senator Revilla? Opo, bali po nung Biyernes, natapos po yung sunod-sunod na pagdinig sa kanyang application for bail kasama ng ibang akusado. So bali nagsimula po yan nung April 6 at after 10 hearing dates ay nagwakas po ang panghuling pagdinig noong Biyernes po. At we are informed that by May 6 po at sinabihan po tayo na maglalabas na po ng resolusyon patungkol dun sa application for bail ni dating Senator Bong Revilla at kasama ng ibang mga akusado. So May 6, that's Wednesday next week, ano? Asahan po natin yan. Yan po yung ibinigay na petsa na hopefully makapag... Itong pinag-uusapan nito, itong hearing na ginaganap ay yung bail ni Senator Bong Revilla. Ako, naniniwala ako na ginagawang sacrificial love ito si Bong Revilla dahil nangako ang gobyerno ng kung ano-ano na meron silang makukulong, di ba? Eh wala naman silang maituro kasi paano nila ituturo yung kakampi nila? Oh, anong ituturo mo? Eh di yung kalaban, di ba? O yung hindi mo kapartido o yung hindi mo mahawakan sa leeg, di ba? Iba ang timbre. So, ang naituturo ngayon, etong si Bong Revilla, na wala namang kakone-koneksyon. Eh, ang sinasabi nga, pinapagalitan ng korte yung mga testigo. Dahil niloloko nila yung korte, walang saysay yung mga pinagsasabi. Tatandaan po natin, ang batas po natin dapat, specific. Kasi nakakatakot po na basta ka lang magkukulong ng isang tao, tapos wala namang ebidensya. Abay, kawawa naman yung mga taong makukulong. So kung dadaanin natin sa pumumulitika, and at the same time, kahit ikulong mo ang isang taong inosente, hindi natin makukuha ang tunay na hustisya. Ay, isipin mo, makulong si Bong Revilla. Maniniwala kayo? Nahihinto ang nakawan sa gobyerno? Hindi. Makulong si Bong Revilla, sa tingin ninyo, hihinto yung flood control na yan? Hindi rin. Di ba? Eh, ginagamit lang. Nag-resolve po ang husgado. Confident ba kayo, attorney, na mapagbibigyan ng inyong petition at ano ba ang mga basis na inilatag ninyo? Very confident po kami, ka Jerry, ka Tuning, kapag yung aming inaasahan, yung unang pagdinig pa lamang at sunod-sunod na mga pagdinig ay para sa amin, hindi po nakatunayan yung nasabi nilang strong evidence of guilt against Senator Bong Revilla. Para po sa amin, kaya po nabanggit po namin sa ibang mga pagpapaunlak ng aming reaksyon matapos ang bail hearing, ay hanggang sa ngayon, wala pong matibay na ebidensya na makakapag-link po doon sa Ghost Flood Control Project kay Senator Bong Revilla. Yun nga po. So, yun ang issue. Hindi maituro si Bong Revilla. Sa katunayan, yung mga pinapatayo nila doon para magsalaysay ay hindi ma-connect si Bong Revilla. Even yung staff, etong si Bernardo, etong naggulo dito sa investigasyon. Ito ang ginamit, alam nyo na kung sinong gumamit dito. Ginamit itong si Bernardo para magturo ng kung sino-sino. Samantalang isa siya sa mastermind. Di ba? Tambalustos ang style. Pero yung mga pinapatawag, ultimo yung kanyang staff at driver. Nasabi, tila naghatid sila ng pera kay Bong Revilla, hindi nila alam kung yung hinatid nila ay ang laman pera. Nakikita nyo ang difference do sa 18 Marines. Yung 18 Marines may ebidensya, hindi lang salaysay. Itong kay Bernardo, sabi niya. Diba? Sabi nila, pero walang ebidensya. Yung sa 18 Marines, alam nila yung laman nung hinatid nilang maleta, pera. Ito, yung hinatid nila kay Bong Revilla, hindi nila alam kung ano yung laman. Sa madaling salita, pwedeng dokumento. Hindi natin alam kung ano laman nun. Malay mo, bulaklak. Di ba? Hindi, seriously.
Eh, ang daming nagbibigay lang ng regalo. Oh, hindi natin alam, 'di ba? Alam naman ng mga politiko 'yan, even sa vloggers, so nabibigyan. Oh, lalo 'pag Pasko, 'di ba? Oh, nabibigyan. Naghatid do'n. O ang laman, corned beef. Even si Sarah niregaluhan kami. O anong regalo sa akin? 2 piraso, Argentina, corned beef. Posible, posible. Bakit? Kung masasabi, paiba-iba nga sila. Ang sabi ni Bernardo, siya mismo naghatid. Ngayon yung driver niya, tapos yung staff niya. O, 'di ba? Iba-iba. O, hindi naman maituro si Bong Revilla kung anong laman. Yung ibang pinapatayo, hindi raw nila maituro si Bong Revilla. Meron pong nabasa kaming balita nung Biyernes. Yung isa po sa mga testigo, si former Regional Director Opulencia, Gerald Opulencia, pinapagalitan ni Justice Miranda. And wala ko kami doon, pero ano po ba talaga nangyari doon sa eksena na yun? Okay, we will not go into details po, no, Jerry, katuloy sapagkat may tinatawag po tayo ng sub-judice. But what we can say is that as far as the witness is concerned, mukha pong very selective yung kanyang sinasabi. At para sa amin, yung pinakamagandang nangyari doon hindi po niya nailing si Senator Bong sa sinasabing Ghost Flood Control Project. Para sa amin, sinabi niya doon. O yan, ganda nung sinabi ng abogado. O, pinapagalitan nung justice itong pinatayo at hindi niya mailink si Bong Revilla at very selective. Diyan pa lang. Diyan pa lang. Sir, mga ma'am, diyan pa lang makikita natin inosente na si Bong Revilla. 'Di ba? Pag nakarating sa korte, yung mga testigo na yan magkakabulol-bulol na yan. Ha? Hindi yan yung parang ang mga husgado diyan, ha? Ay hindi parang si Ridon o si etong si Luistro na kakampi nila yung mga testigo. Hindi. Diyan, patas yan. Depende yan sa ebidensya. So, hindi ka lang pwedeng salaysay ng salaysay dyan. Diyan pa lang. Ha? Wag muna natin tingnan kung inosente o hindi. Pero diyan pa lang. Ha? Malabo na eh. Diyan pa lang dapat makapag-bail na si Bong Revilla. Kasi in-issue lang yan para may malang. Yung pagkakakulong ni Bong Revilla, may malang. May masabi lang makulong. Pero kita nyo, iba-iba sila ng sinasabi. O, nakikita nyo, dapat dyan pa lang. Kawawa naman ng mga Pilipino. Hindi sa pinagtatanggol natin dito si Bong Revilla. Pero ang pinagtatanggol natin dito, yung justice system natin. Kasi malay nyo sa mga pangalawa, sa after a year, after a month, baka sa atin mangyari yan. Mapagbintangan ka. Dahil kalaban ka sa politika. Ididiing ka. Makukulong ka. Kita mo, anong ginagawa kay Defensor? Yung asawa niya. Human trafficking, walang bail. Di ba kawawa naman? Oh. Si Kiko Barsaga, binakbakan. Siya pa ang muntik makulong, buti nakapag-bail. Eto ngayon pinag-uusapan na yung bail. So dapat maka-bail. Yun lang naman eh. Di ba? Huwag naman puro kakampi ng ako hindi ko masabi kung kakampi ng Duterte. Ayokong husgahan si Bong Revilla, pero alam naman natin magkaibigan sila diyan, di ba? So napagbibintangan na naman 'to. Siyang anumang kinalaman doon sa pinag-uusapang flood control project sa Pandibulacan at never at one point in time did he interact or deal with Senator Bong Revilla. Yun po yung mahalagang lumabas para sa amin doon. At hayaan na lang po natin kung ano yung naging reaksyon ng husgado kung pinagalitan man siya or hindi. We can only comment on our observation in as far as we are concerned. Kasi naman po, pagdating dyan, regardless po kung ano yung sasabihin ng witness,
i-appreciate yan ng court, i-assess niya kung anong credibility. But para sa amin, hanggang sa ngayon, hindi ko nai-link Senator Bong sa anumang partisipasyon dyan sa pinag-uusapan. Ito pala yung sinabi ni Justice Miranda kay former RD Opulencia. Pinagloloko mo ba kami? This is a public hearing. Sabi nga ni Justice Carl Miranda. Dahil, ayun nga, tama kayo, ang pansin pala ng mga maestrado ay nagiging selective ang memory nitong si RD Opulencia as regards Senator Bong Revilla. So, by Wednesday, May 6. Yeah, so, napagalitan ng justice. Etong parang testigo, selective ang memories niya. So, siguro, naalala niya, pagtatamaan si Bong Revilla, pero pagtatanungin na ang ebidensya, wala na siyang maalala. Doon pa lang napagalitan ka na ng justice. Dapat, ako sa aking tingin lang, kung ito'y hindi tatamaan ng pamumulitika, dapat makapag-bail si Bongbong Marcos, ay si Bong Revilla. Kulang na lang sabihin ng justice, this is a public trial. Niloloko nyo ba kami? Hindi ako, si Luis Tro o si Ridon. Na aasa sa politika. Pero ako naniniwala, patas ang korte. Sana po manaig ang batas. Ang mag-decide ng bail ay hindi politika, kung hindi ebidensya. Next po tayo. Ito po, gusto kong ipakita itong video na ito dahil sana po tayo hindi makalibot. Ito po ay hindi po tayo kumakampi sa isang politiko. Pero ako'y nagpapasalamat dito kay Senator Chis Escudero dahil alam natin, isa po si Chis Escudero na nanindigan laban doon sa impeachment na unconstitutional na ginawa against BP Sara last year. Di ba? Nanindigan siya dyan, hindi siya natakot. Sinasabi nila, forthwith. Ang sinasabi ni Chis Escudero, unconstitutional yan. Hindi po ganyan ang pagkakaintindi ng forthwith. Bottom line, hindi po umabot ang impeachment sa Senado. At laun-launan, katapos-tapusan, diniklara nga ng Korte Suprema na unconstitutional. All along, tama si Chis. Isipin ninyo, kung hinayaan lang ni Chis yung basta-basta, mag-aala, Tito Soto siya na gusto nang gawin kahit unconstitutional. Tuloy-tuloy na yun. Kahit ideklara ng Korte Suprema yun, ang dami ng nasayang na oras. Kahit ideklara ng Supreme Court na unconstitutional yan, dami ng nasayang na oras at hindi natin alam, baka mamaya maging ito pa ang simula na bastusan na ang gagawin ng Senado patungkol sa mga constitutionality, lalong-lalo na sa impeachment dahil hindi na nila re-respetuhin ang korte. So hindi na tayo umabot doon. Isa po doon ang nanindigan si Chis. Kaya po ako naniniwala na matapang tong mama na to. Bagamat, ito alam naman nyo, binanatan din natin yan yung nagbigay ng nagpaka-gentleman lang. Nagbigay siya nung champagne noong kay Lisa. Pero nakita natin nanindigan siya. At hindi lang yan. Nanindigan din po siya etong dati ang mga senador, ang mga congressman ni hindi mabanggit-banggit si Tambaluslos na obviously siya ang tinuro ni Gutesa. Walang kumalaban. Walang nanindigan for Orly Gutesa. Isa po siya ang nagpasimula niyan.
Kaya nga naman, gusto ko mapanood nyo tong video na ito to remind us na malaki din ang naitulong nitong si Chis Escudero dito sa flood control scandal, sa paghahabol at pagbubukas ng investigasyon kay Tambaluslos. Martin Romualdez. Yan. The name that cannot be mentioned. Martin Romualdez. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Tama siya. Si Tambaluslos ang dahilan ng problema natin. Higit sa lahat. Kasi kaya naman nabiyak. Ako hindi sang-ayon sa unit team ni Bongbong Marcos at ni Sara. Pero dahil sa pangarap ni Tambaluslos na sira yung unit team. Diyan po nagsimula yan, naalala nyo. Kaya nga, at the get-go, tinawag na ni Sara na Tambaluslos to. Si Martin Romualdez. Una pa lang. May attempt na. Pangalawa, may attempt na si Tambaluslos makuha ang highest position. Kaya lang alam niya hindi niya kaya. Kaya trinay niyang palitan di ba? Nagkaroon sila ng PI. Yung PI na yan, People's Initiative, na kinontran mismo ni PRRD. Ganyan po ka-ambisyoso yan si Tambaluslos. At walang kumakalaban. Bakit? Madaming pera. Pero ang unang pumangalan sa kanya si Chis Escudero. Kung kayo ay kakampi ni Martin Romualdez, pues sumunod kayo sa gusto nila. Una, maniwala kayo sa mga sinasabi ng testigo niya na nagtuturo lamang sa mga senador. Pangalawa, ibuhos niyo ang galit niyo sa Senado at ng mga senador. Di ba? Yun yung unang style. Totoo naman. Ang itinuturo ni Gutesa si Tambaluslos. Ang sinasabi ng 18 Marines, maraming nakinabang, maraming nabigyan diyan sa mga congressman. Pero palayo at hinayaan ito ni Lacson, ni Tito Soto, ang idinidikit sa mga senador. Bakit? Kilala ang senador. Pangalawa, hindi niya hawak. Hawak niya ang Congress ang lower house, ang Kamara. Ang Senado, hindi niya mahawakan sa liig. Kaya binitbit ang turo sa Senado. At palayo kay Martin at sa mga congressman. Pangatlo, pagdudahan at sirain niyo si Sergeant Gutesa na bukod tanging hindi nakinabang at walang bahid at hiningi anumang kapalit sa pagsabi ng katotohanan. Tama ba o mali? Nagsabi si Gutesa ng ebidensya, nagsabi siya na naghahatid siya ng maleta. Tama ba yung sinabi niya na siniraan si Gutesa? Tama ba yung sinabi niya? Ako naniniwala, tama. Imbis na tinulungan si Gutesa, ang sinilip ng CCTV, si Lacson, sinilipan pa si Gutesa. Imbis na inimbestigahan yung maleta na hinahatid, anong ginawa nila Lacson? Ang sinilip yung notaryo ni Gutesa. Nakita nyo? Kaya sabi ko sa inyo, yung mga sinasabi ni Chis Escudero, sakto nangyari. Pangapat, huwag niyong payagang mabanggit man lang ang pangalan ni Martin Romualdez. Panglima, huwag niyong payagang ipatawag si Martin Romualdez. Huwag mabanggit si Martin Romualdez at huwag ipatawag. Nangyari ba? Yes. Nababanggit ba? Hindi. Ipinapatawag ba? Ayan nga yung sinasabi kong pinagtalunan pa ni Marcoleta at ni Lacson. Hindi pinapatawag. Lahat ng sinasabi ni Chis, tama. Tama ba yung sinasabi ni Chis o tamang-tama? Sa anumang investigasyon. Pang-anim, huwag niyong payagang investigahan si Martin Romualdez at mga kasamahan niya saan mang lugar. Naimbestigahan ba?
May investigasyon parang ano, parang drama lang diyan sa ICI. Oh. Televised ba? May naging resulta ba? Yung investigasyong executive session lang. Wala naman nakarinig, tas may nangyari ba? Wala. Hindi ako kakampi ni Martin Romualdez. Kaya lalabanan ko sa at lahat ng panglilinlang niya. Punitin natin ang script ni Martin Romualdez. At higit sa lahat, huwag magpadala, huwag sabayan, huwag maniwala sa sarswela na nilalako ni Martin Romualdez. Yan. Huwag maniwala. Alam nyo kung bakit? Kasi alam ko may mga paid vloggers, may mga paid trolls. Etong si Martin. At alam nyo kung anong number one target nila. Yung sa tingin nila, DDS. Diba? Wag nating bibilin yung sarswela na nilalako ni Tambaluslos. Diba? Pansinin nyo ngayon. Sinong binabanatan ng mga vlogger ni Tambaluslos? Kaya alam ko pinapatrabaho eh. Diba? Sino binabanatan nila ngayon? Si Defensor. Yung club. Huwag tayong papaloko. Obvious naman eh. Diba? Kilala nyo yung mga vloggers, di ba? Sa ngayon, alam nyo na, di ba? Labas na sa social media yung mga vloggers ni Tambaluslos. Kilala nyo na sila. Yung mga trolls. Pag kumuyog yan, patungo sa isang politiko, it means pinatrabaho. Huwag nating bibilhin yung sarswela na nilalako ni Tambaluslos. Kasi ang style niyan ilalayo sa kanya. Magkakalat ng kung anong balita, may magpapakulong ng ibang politiko, magtuturo ng ibang politiko, samantalang na siya ang itinuturo ng 18 Marines ni Chavit Singson, ni Gutesa, hindi binabalatan ng mga vloggers. Sa mainstream media, hindi rin binabanatan. Ng mga ibang politiko dyan sa Congress. Mag-iingat po tayo. Huwag tayong gullible, huwag tayong papauto sa drama ni Tambaluslos. Etong si Saldico, di umano, nawawala na. Ano bang mangyayari? Maiuwi ba si Saldico? Pinatakas na ba si Saldico? Gagawin na bang panakipbuta si Saldico? Eto, bigyan natin ng komentaryo. Emil, sa pulong mamaya sa Ministry of Justice ng Czech Republic, umaasa si Justice Secretary Frederick Vida na masasagot na ang tanong nating lahat. Nasaan na nga ba si dating Congressman Zaldico at paano siya pinakamabilis na maibabalik sa Pilipinas? Ang pulong ni Justice Secretary Frederick Vida sa Ministry of Justice ng Czech Republic mangyayari mamayang 2:00 ng hapon, oras dito sa Prague. 8:00 naman ng gabi dyan sa Pilipinas. Tatanong niyo siyempre kung nasan si Zaldico. Yeah, of course. That's the primary ask. Ito sa akin lang, Baka ako lang naman, correct me if I'm wrong. Ito kasing Justice Secretary ng bagong Justice Secretary or Acting Secretary ng DOJ, parang parang pag nasigawan ni Boying tutupi, di ba? Alam mo yung ganon, pagka nasigawan ng mataas-taas na may katungkulan, parang sasabihin na lang kung anong kailangan sabihin at susunod na lang kahit mali. Diba? Ewan ko. Ganun talaga ang dating sa akin ng mamang ito. Sige nga, pakilagay nyo sa comment section. Ako lang ba nakakakita? Kasi parang ako naiisip ko pag nasigawan ni Boying to, baka umiyak sa gilid to. Etong si Secretary Vida.
Diba? Kasi if our objective really is, the objective really is to bring him home and let him face the charges he's charged with. And the basic question is, paano ba natin yung proseso kung paano siya maiuwi? Nang mag-anunsyo si Pangulong Bongbong Marcos noong April 16, sinabi niyang nahuli na si dating Congressman Zaldico sa Czech Republic. Matapos yon, wala nang linaw kung anong eksakto ang nangyari at kung hawak pa ng mga otoridad si Ko. Hanggang sasabihin ng Department of Justice na hindi arestado ang dating kongresista. Nanindigan ngayon ang Malacanang na hindi nagkamali ang Pangulo sa pagsasabing nahuli na si Ko at hindi raw sa kanya galing ang salitang aresto. Pag sinabi nating nahuli na si Zaldico, it doesn't necessarily mean that it is an arrest. So kapag nahuli, pwede nating sabihin na napahinto, na stop, na prevent sa pagkilos. Ang gago nitong abogada na to no? Hindi, ang gaga. Ang gaga ni ating. O, tingnan po ninyo, ha? Generic daw, general po yung ibig sabihin daw nitong nahuli. Pwedeng napahinto, na-stop, di ba? O napatigil, parang ganun ang ibig sabihin nitong si Claire. So, pag titignan po natin, kung nahinto lang etong si Zaldico, bakit kailangan pa i-announce ng presidente? Di ba parang tanga lang? Di ba parang tanga yung presidente nyo? Isipin ninyo, nahinto lang. Si Zaldico, i-announce mo pa? Binigyan mo pa ng panahon yun. Samantalang naghihirap na tayo, na nawawalan na tayo ng marami ng mga Pilipino ang nagugutom. Tumataas na ang presyo ng gasolina. Tapos sasabihin mo, mag-a-announce ka sa Facebook mo, na-stop lang. Oh. Kung susundan ko, etong pag-i-explain ni Claire Castro, masasabi ko sa inyo na si Bongbong Marcos ay nahuli din sa pagdodroga. Oh. 'Di ba? Bakit? Kailan nahuli si Bongbong Marcos sa pagdodroga? Dati, inamin naman niya, 'di ba, before nung kanyang kabataan nagdodroga siya. Pero according to him, na-stop na. So kung susundan ko yung meaning ng bokabularyo ni Claire Castro na ang nahuli ay posibleng na-stop lang, pwede nahuli na rin si Bongbong Marcos sa pagdodroga niya. Di ba? Anong klaseng abogada to? I mean, ganito na ba ang mga abogado sa Pilipinas? O kaisa-isang abogada o abogado yung ganitong may bokabularyo? I mean, ang layo di ba? Ang sa pagkakakilala ko sa mga abogado, pagdating sa bokabularyo, matinang sila dyan. Magaling sila dyan. Maaring may ibang mga salita na nagkakaiba-iba ng meaning, pero meron ding mga salita na hindi ka pwedeng lalayo doon sa intention, ika nga. Dahil sabi nga ng secretary, di ba, ang intention nila ay maiuwi dito si Zaldico. Nakukuha po natin. Yun ang intention ng gobyerno. Tapos mag-a-announce ang presidente, na-stop lang pala. Paano mo maiuwi ngayon si Zaldico kung nawawala si Zaldico at na-stop lang? Di ba gaga? Ito sa akin, dalawa lang yan. Either gaga to o ginagaga tayo. Di ba pinaglalaruan niya yung salita? Oh. I mean, sa akin matanong kita, Claire. Kasi yung klase ng pagtatanggol mo, parang may hugot. Ako, sasabihin ko po sa inyo, dahil kami ngayon nasa Vox Populi, ito ang mga mensahe sa akin. Ikaw daw ay nakinabang ng matindi
dahil sa budget nyo sa PCO. Eh yan naman binanggit din ata kung di ako nagkakamali ni Chavit Singson. Meron na kami na interview nagbanggit niyan. Or yung iba naman sinasabi, ikaw ay tatakbong senadora. Kaya ganyan na lang ang pagsipsip mo kay Bongbong Marcos. Akalain mo, ganyan mag-interpret ng salita ang PCO. Anong klase yan? Yeah? Kung ngayon pa lang wala kang paninindigan, paano ka magiging senadora? Ngayon pa lang hindi ka marunong mag-interpret ng isang salita. Pagtatanggol mo lang, basta akalyado mo kahit na bali-baliko na yung ibig mong sabihin. At hindi mali ang Pangulo sa kanyang inulat noong April 16. Pero ngayong nasa Czech Republic na ang high-level team ng bansa, ang tanong ngayon, nahuli nga ba si Ko? Opo. It's true that he was at a certain point under Czech authorities, under the jurisdiction of the Czech. For how So many? sabi, hindi nahuli. Tapos nahuli. Sino nagsisabi sa inyo ng totoo? Si Claro, ikaw? Hindi, ito pa bago-bago rin Kayo din naman, departamento nyo rin ang nagsabi na hindi nahuli. Please make up your mind. Ano ba talaga? Nahuli o hindi nahuli? Ang bihira, ang gulo-gulo. Parang kayo nagkokontrahan. Pati ata departamento nyo, hindi nyo maintindihan kung saan kayo tatayo, nahuli o hindi nahuli. Sir, parang napagalitan ka lang. Alam mo yung parang kang pinabili sa kanto. Nagkamali ka ng declaration, napagalitan ka, bawi ka na ulit. Dineclare nyo yan, hindi na, sinabi nahuli, tapos hindi nahuli. Tapos ngayon sasabihin mo nahuli. Ay kuya, ano ba talaga? Ang gugulo ninyo, mga animal. Days. At that I cannot yung confirmation and we will get more information ito. at a certain point under Czech authorities, under the jurisdiction of the Czech. For how many days? At that I cannot yung confirmation and we will get more information by tomorrow. Wala ding alam. Nahuli daw talaga. O ilang araw. Hindi niya rin mo confirm. Kuya, para kang pinabili lang ng fishball. Sa kanto, ano ba yan? Ha? Titingnan mo. Ay, ikaw. Bili ka fishball. Ikaw pwede ka sekretary. Gawin nating sekretary to. Susunod to. Oo, kahit ano, susunod yan. Parang ganun ang dating. Ay, nako. Sa aking opinion lang naman yun, ha? Hindi niya alam. Baka mamaya nahuli si Saldico. Yung gaano daw katagal, baka mamaya 1 minute lang tinawag nyo ng nahuli. Kasi 'di ba, diyan sa border o sa immigration, 'di ba? Ako na-experience ko na 'yan tatanungin ako. Pang-ilan mo na dito? 'Di ba? Kasi ako nakailang punta na ako ng Malaysia nakailang punta ka na dito? Bakit ang dalas mo rito? Ganun. Pinatawag ako sa opisina. Saglit lang. Wala pang 10 minutes, wala pang 5 minutes. Para lang wag mag-cause ng pila, pinatawag ko, tapos wala na. Ibig sabihin ba, nahuli na yon? Hindi niya masabi kung gaano katagal. Di ba? Ano yung pinunta mo dyan? Nagpunta ka dyan para madala mo si Saldico pa uwi, ni hindi mo mabigyan ng confirmation kung gaano katagal nahuli, ni hindi mo alam kung nasaan. Tapos hindi nyo mauuwi. Di mo kakayong tangar dyan pare-parehas. Pagkatapos ng pulong mamaya, inaasahang magiging mas malinaw ang lahat. Dumating na rin dito sa Prague ang Philippine Center on Transnational Crime. Nakatutok ito sa aplikasyon sa Interpol o International Criminal Police Organization para sa isang red notice kay Ko. Ang red notice ay isang request sa mga law enforcement agencies sa iba't ibang bansa para mahanap at kung maaari maaresto ang isang wanted na tao habang wala pang legal na aksyon gaya ng pagsuko o extradition. Wala pa siyang red notice is the fact meron pa kasing kulang na submissions. Wala palang red notice, hindi nyo pala maiuwi, hindi nyo pala maaaresto. Anong pinunta mo dyan? Namasyal? Masarap ba dyan? Particulars of the documents kasi may mga kailangan ini-explain mo rin kung ano yung kasong final, no? Yung mga eksaktong dokumento we will submit. Nang magsimba si Secretary Vida nitong linggo, tinanong namin siya. Feeling nyo na maiuwi nyo
si Zaldico whether on this visit or May confidentiality kami ni Lord so I cannot disclose that. sabi ni Vida, handa siya sakaling hindi maisama si Ko sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas. Definitely not empty-handed. With what already I know now, with what already we understand of their processes, definitely not empty-handed. Paano not empty-handed? Anong ginawa niyo dyan? Anong napala niyo? I mean, syempre, ginastusan ng Pilipinas yung pagpunta mo dyan. Alangan naman na tumira ka sa motel. Alangan naman mag-isa ka lang dyan. 'Di ba? So, marami kayo dyan. Not empty-handed eh. Hindi nyo nga nyo malaman kung nahuli o hindi nahuli. Kung gaano katagal. Sige, tanungin ko kayo dito. Sino sa inyo nakakaalam kung nahuli o hindi nahuli si Zaldico? Yung mga nanonood. Naaresto ba? Ang gulo eh. Sila nga hindi magkasundo eh. Anong meaning ng naaresto? 'Di ba? Parang niloloko talaga tayo nito mga to. Emil, alas 6 ng gabi dito sa Prague, Czech Republic at alas 12 naman ng hating gabi dyan sa Pilipinas ay nakatakdang magbigay ng update si Secretary Vida sa atin kaugnay kay Ko. Oras pong matapos na ang kanilang pagpupulong sa kanilang Czech counterparts. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Prague, Czech Republic. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Mariz Umali. Tapat ang Martin Romualdez at Zaldico sa Senado? Posible kaya yan ngayong target ng Senate Blue Ribbon Committee na imbitahan muli sa pagdinig nito ang House o dating House Speaker. Mas mainam ayon sa komite kung kasabay niya si Ko at iba pang sangkot sa issue. Nakatutok si Ma'am Gonzales. Eto naman, pag-usapan naman natin. Papatawag na daw sa Senado at gusto nila magkatapat. Magandang laban yan. Zaldico versus Tambaluslos dyan sa Senado. Hoy, kaway-kaway nyo. Napapanood nyo na yung balita. Nagkakagulo na yung mga vloggers ni Tambaluslos o yung mga trolls ni Tambaluslos. Di ba? Kasi itong issue, kung hindi nyo pa nadidinig, kung hindi pa nakakarating sa inyong balita, ito issue. Yung magpinsan naglalaglagan na. Kaya, yung mga maka-BBM, pero pumepera, nagkakaroon ng pera, o sumusuporta kay Tambaluslos, ngayon magkokontraan. Lagot sila. Kanino sila tatayo? Doon sa kanilang paninindigan o doon sa maleta? Doon sa kanilang tayo kay Bongbong Marcos o sa pera? Mararamdaman nyo yan. Yung dating makabongbong, biglang titira kay Bongbong. Yung mga politiko, yung mga politiko, mga vloggers at mga trolls, yung dating, observe nyo na lang. Na dating makabongbong, biglang babanatan si Bongbong ngayon. Pag nag-full blast yung banatan, laglagan ni Bongbong tsaka ni Tambaluslos, naku, magkakamasaya ito. Alam nyo, may problema kasi, pag ang issue ay nakabase sa transaksyon, hindi sa prinsipyo. Andyan ang issue. Tingnan natin to. How can I be the mastermind? How can I be the mastermind? Ikaw na ikaw. Pasok mga trolls ni Tambaluslos. Yung mga bayaran ni Tambaluslos, pasok, sige, ipagtanggol nyo yan hanggang 2028. Tapos pagdating nyo sa 2028, pagkapanalo ni Sara, lipat naman kayo kay Sara. Mga vlogger nagusgusin. Pasok!
Dahil sa inilabas niyang video statement kaugnay ng flood control scandal, iimbitahin muli ng Senate Blue Ribbon Committee si late Representative Martin Romualdez. 2 beses nang hindi sinipot ng dating speaker ang mga naunang pagdinig. Dapat yung pinahayag niya sa kanyang video post, sana kung sa Blue Ribbon yon, natanong siya ng mga members kung ano yung tinutukoy niya. Balimbing ka rin ni Lacson no? Di ba? Apakabalimbing. Hindi ko maintindihan to. Alam mo, Lacson, para kang bakla. Hindi, para lang Alam ko naman hindi ka bakla O, hindi halata. Hindi halata sa iyo. Pinky. Pero para kang bakla. Isipin mo, ang tagal nire-request ni Marcoleta na ipatawag mo si Tambaluslos. Kung ano-anong sinasabi mo, iimbitahin. Bigyan nyo ng kamay na bakal. Ipatawag ninyo. Pwede naman yun. Hanggang sa, we can just give invitation. Ang dami nyong kontrahan ni O ngayon, sasabihin mo, dapat sinabi niya sa Blue Ribbon. Ikaw ang Blue Ribbon chairman, hindi mo ginawa ng paraan. Ngayon, nung nilalaglag na si Bongbong Marcos, gusto mo doon niya sabihin sa Blue Ribbon, Kuya, ano ba talaga? Ano ba talaga gusto mo? Hindi, tanungin ko kayo. Seryoso ba to si Lacson na ipatawag si Tamba noon? At seryoso rin ba si Lacson ngayon na ipatawag na si Tamba ngayong nangyari na yan? Kasi kung ako tatanungin, hindi ko malaman ano ba gusto talaga nito. Kasi ako minsan, kilala ako ng mga kaibigan ko. Mga kaibigan ko, mga kapamilya ko, asar na asar ako sa tao na yung paikot-ikot. Kunwari, niyaya mo, pupunta tayo dito. Gawin natin tong ganito. Sa akin, straightforward. Oo, hindi lang. Huwag na ikot ng ikot. Pambi. Ikaw, hindi ka rin maintindihan ipapatawag ba o hindi? Katulad nun, sinasabi, hindi daw reliable yung mga sinabi ng 18 Marines. Tapos, pag pinatawag daw si Tambaluslos, pwede raw gamitin yung mga sinabi ng 18 Marines. Sabi, ano ba? Ano ba talaga? Para kayong balimbing na kain suka. Dati, yung ibang, ganito yun as simple as this. Dati sinasabi nung iba, magnanakaw si Bongbong Marcos. Nakakita na kayong taong nagsasalita ng ganyan. Magnanakaw si Bongbong Marcos. Diktador si Bongbong Marcos. Ngayon sasabihin nyo, hindi magnanakaw si Bongbong Marcos. Hindi diktador si Bongbong Marcos. Ang gugugulo ninyo. Nadadamay pa kami sa paglubog ng Pilipinas yung napaka undecisive nyo. Hindi nyo malaman kung ano ba. Dati sinisigil nyo estate tax ni Bongbong Marcos. Ngayon sasabihin nyo hindi magnanakaw si Bongbong Marcos. Ano yun? Hindi naman malaman sa inyo Kung kanino pinapatungkol yung mensahe, yun ang gusto natin malaman. Kasi pag sinabi mong I will not go alone o go down alone, may ibig sabihin yun. Para meron siyang sinasabi na meron siyang pwedeng implicate. Alam naman natin, sino pa ba executive? Diba? Huwag na nga kayo in denial. Hindi man niya inaamin, pero ang pinapatukuyan niya doon yung pinsan niya. Pagka nilaglag niyo ako, laglagan kayong lahat. Matagal na ring hiling ni Senador Rodante Marcoleta na mapaharap si Romualdez sa komite na dati niyang pinamunuan. Hindi niya dinina yung kanyang involvement. Malinaw yun. Okay. Alam niya kasama siya. Hindi nga lang ako ang mastermind, sabi niya ganon. Dapat siyang ipatawag ngayon. He's ready to talk. Magtawag ka na. Hindi ko maintindihan talaga kung ano gustong gawin ng... Kaya nga Yan yung sinasabi ko sa inyo Magtawag ka na, Pinky. Huwag ka naman parang bakla. Huwag kang parang balimbing. Sasabihin mo doon magsalita tas ayaw mong ipatawag. Magkaiba yung sinasabi mo.
Di ba? Eh, ako sang-ayon ako sa sinasabi ni kasi ako nakasubaybay sa mga pagtatalo nila ni Marcoleta at saka ni Lacson eh. O kayo ba? Di ba nasusubaybayan nyo yun? Oh, alam ko na kung ano yung gusto ni Marcoleta, ayaw naman ni Lacson. Alam mo, kung pinatawag mo na Lacson, dati pa si Tambaluslos, matagal na yang tapos. Tapos, kung ano-ano sinasabi nyo, patawag na, nang tapos na po yan. Ngayong taon na ito, sinasabi ko sa inyo, pag pinatawag nyo si Tambaluslos, sa Blue Ribbon, yung problema natin sa Nakawan, sa flood control scandal, tapos yan. Huwag nyo na kaming paikot-ikutin. Ako may paalala lang. May paalala. Huwag pong kakalimutan, mag-subscribe dito sa channel ni Coach Oli News. At i-like nyo rin po itong video. Nagpapaalala lang, ilalagay natin sa gitna. Subscribe and like. Tuloy po tayo, tuloy. Chairman ng BRC. Sagot ni Lacson na chairman ngayon ng komite, simulat sa poll may interparliamentary courtesy sa pagitan ng Kamara at Senado. Kaya kung di kusang dumalo ang isang kongresista, idinadaan sa House Speaker ang imbitasyon na 2 beses na nilang ginawa. Dagdag pa ni Lacson, mas mainam kung dumalo si Romualdez pag nandito na si dating Congressman Zaldico na dawit din sa flood control scandal. Gayun din ang 18 nagpakilalang security aides ni Ko na nag-deliver umano ng mali-maletang pera at si Orly Goteza na unang nagdawit kina Romualdez at Ko sa issue. Kung nandyan si ex-Congressman Zaldico, nandyan yung ilan doon sa sinasabing ex-soldiers nagde-deliver o kung maarip si Orly Goteza pa, mas makakapagtanong kami ng simultaneously at malalaman namin, more or less mag-gauge namin, sino ba yung mas nagsasabi ng totoo, sino yung outright na nagsisinungaling. Kita mo to. Nakita nyo na. Nakita nyo na anong problema ni Lacson. Mas maganda raw na bago ipatawag si Tambaluslos, andyan na rin si Zaldico. At sana, andyan na rin yung 18 Marines o si Orly Goteza. Nakita nyo problema? Sa madaling salita, ayaw niya ipatawag. Gago. Ginagago nyo kami pare-parehas eh. Ang dami mong kondisyon, Lacson. Ano ka ba? Niloloko tayo nito. Hindi nga mahuli si Zaldico eh. Hindi nga sila magkasundo anong meaning nung nahuli. Hindi nga daw na-aresto, nahuli lang. Ano ka ba, tanga? Hindi na nga nila alam kung paano. Tapos, sasabihin mo, hindi nyo pwedeng puwersahin si Tambaluslos. Ang pwede lang gawin ninyo mag-imbita through the speaker, incumbent speaker. Tingnan mo yung chances na pwedeng sabay-sabay yan. Eto na naman tayo sa style ni Lacson. From the very beginning, ang style ng mamang ito, delaying tactics. Huwag na nga tayo magpaloko, diretsuhin na natin. Delay ng delay. Kung gusto mo talagang maimbitahan, kung gusto mong mapunta tayo doon sa desisyong tama, paimbitan nyo na yung 18 Marines. Available na yung 18 Marines eh. Hindi nyo pa nga magawa ng paraan si Tambi. Hindi nyo pa nga magawa ng paraan si Zaldico. Yung available, ayaw nyong ipatawa. Gusto mo sabay-sabay. Ano kayo magbo-boyfriend? Pambihira to si Pinky Lacson kung anong excuses sa buhay. Ang daming kondisyon eh. Paano ka makakatapos? Alam mo yung ganitong klaseng leader? Walang matatapos to. Hindi ko ano yung nasa harap na niya, di tapusin na. Alam nyo kung bakit? Sasabihin ko sa inyo. Alam nyo kung bakit ayaw niyang ipatawag yung 18 Marines? Kasi hindi nila mapakukulong. Nagigets nyo? Hindi nila makokontrol.
Kasi yung 18 Marines, pag nagsalita, makakapaglabas ng ebidensya. Matuturo si Bongbong Marcos. Hindi mo pwedeng makulong. Kasi hindi nakinabang. Hindi kurakot. Hindi opisyal. Hindi tumanggap ng pera. Hindi nila makukulong. Pag hindi nila makukulong, hindi nila makokontrol. Samantalang si Tambaluslos o si Saldico, pag napatawag nila, pwedeng hindi nila pagsalitain. O kung magsalita man, pwede nilang ikulong. Pagdating sa kulungan, kontrolado na ng gobyerno. After that, labo-labo na. Baka mamaya biglang ma-stroke si Tambaluslos at si Saldico sa kulungan. Nangyayari yon. Di ba? Hindi nila makukulong ang 18 Marines. Kaya ayaw nilang palabasin. Nakikita nyo na. Nakikita nyo na yung delaying tactics na itong mga to. Ganyan po katitindi. Kasi simple lang eh. Simple lang. Pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, ang daming dahilan. Kung gusto mo na solusyonan to, simpleng-simple. Dapat tapos na yan last year pa eh. Paikot-ikot. Nang tanungin naman kung umabot kay Pangulong Bongbong Marcos ang ebidensya, Kung sa kanya papunta ebidensya, wala tayong magagawa kung aabot sa kanya. Pero yung salaysay ni Saldico, walang evidentiary value yun eh. Kasi hindi man under oath yun eh. Nagsalaysay siya sa Facebook eh. O di, bakit hindi mo ba't hindi nyo pagsalitain sa True Zoom? Di ba? Sabi niya, kung ang ebidensya papunta kay Bongbong Marcos, wala tayong magagawa. Kaya lang, walang value yun. Kasi walang evidentiary value yun. Di patawag mo si Tambaluslos, tinuturo na executive office eh. Ano yan, nag-uusap muna kayo. Hindi kayo. I mean, yung nag-uusap yung nagkakaroon muna ng deal. Yung magpinsan. Di ba? Tahimik eh. May isipin mo. Si Tambaluslos, nagsalita na pinapangalanan ng executive. Isa sa mastermind. Tapos walang sagot si Bongbong Marcos. Tapos kayo, yung mga nakapaligid sa kanya, dinideflect nyo yung papunta kay Bongbong Marcos. Di ba? Sa Facebook eh. sa ngayon kulang pa rin ang pirma para mai-report sa plenaryo ang partial committee report ng komite na hinihingi na rin ng ombudsman. Ang isang pwedeng gawin aniya, maglabas na lang ng chairman's report. That is also as good as sponsoring the partial committee report. Kasi mahirap eh. Kung hindi ko ma-sponsor at walang lalabas na committee report, parang nakabitin sa ating mga kababayan. Kabilang sa mga hindi pa pumipirma si Marcoleta nang tanungin kung pipirma na siya kung maimbita si Romualdez. Kasi kailangan na ma-close natin lahat yung no stones unturned, sabi nga nila. At matukoy. Pag natukoy na natin lahat, maganda na ang naging kinalabasan ng report. Pipirma na ako. Ang dami niyang kondisyon. Mav Gonzalez. Yun siya sabi natin eh. Si Lacson, yung taong napakadaming kondisyon. But anyway, yun na style niya eh. Yun nga eh. To delay. Until siguro baka magkaroon ng deal yung magpinsan, magkaayos sila. Diba? Kaya ako, simple lang. Diba? Dinidikdik na si Tambaluslos. Pupurihin ko dyan. Kita nyo, sabi ko sa inyo ang Banateros. Ang Banateros sa tama. Pag tama. Pag mali. Pupurihin ko dyan si Bongbong Marcos. At saka si Boying Rimulya. Ayaw pailisin si Tambaluslos. Okay yan. Purihin ko kayo dyan. Tama yan. Dikdikin nyo pa.
Pero, ito yung pero. Pag guminto si Bongbong Marcos at si Boying Rimulya ng dikdik, ika nga lumambot. Yung dating matigas kay Tambaluslos ay biglang lumambot. Nagkaroon na yan ng deal. Tingnan nyo. Ha? Pag hindi na diniin si Tambaluslos at si Tambaluslos tumahimik na, may deal. One thing for sure, mastermind nga si Bongbong Marcos. One thing for sure, nakatanggap nga ng maleta si Bongbong Marcos. Pero, kung tuloy-tuloy ang dikdik ni Bongbong Marcos kay Tambaluslos, ayan, posible. Hindi ko sinasabing kumpirmado, pero posibleng inosente nga si Bongbong. Pero pag hininto niya, natakot. Umurong ang betlog nung dalawa, si Bongbong at si Boying. Kasi madadamay sila. O kung hindi man sila, yung kanilang amo, which is si Bongbong Marcos. Di ba? Simple. So, abangan natin. Aatras ang bayag ay, wag nung, yung kanilang itlog, aatras o hindi. Kayo tanungin ko. Aatras si Bongbong at si Boying o hindi? Okay. Next po tayo. Eto pa. Maraming salamat po doon sa mga nanood ng vlog na ito. Sana po wag kakalimutan na malaking bagay sa akin yon. Yung pag-like. Yung pag-like nyo lang, malaking bagay yan. So sana i-like nyo po itong vlog na ito. And huwag kakalimutan mag-subscribe po. Maraming salamat po. God bless everyone.